Sino nga ba talaga ang tunay na Marcos? Nako, dito po malalaman ninyo kung gaano po kasidhi ang ambisyon ni Kulaong na madaluyan ng dugong Marcos. Naku, napakarami niyo pong madidiscover dito sa video na aking ipepresent sa inyo. Eto na po, panoorin po ninyo. Mas maganda to kaysa sa Netflix at mas maganda po ang mga dokumentaryo na ito kaysa sa mga dokumentaryo na napanood na ninyo. Lalo na sa mga kahombre dyan at mga tropa pips natin. Ako, dito talaga basag na basag si Kulaong. Musmus pa ho ako na si Francis Leo Marcos. Musmus pa ho ako na si Francis Leo Marcos. So ano ibig sabihin nun? Musmus pa ho ako eh. Universe Japan. The letter, I could not make more expensive because if this will be pure gold, I would be bankrupt. So what I did is just the letter is the gold. Just the letter is the gold. Malinaw sa kabukiran, dili ka pa hilapon, walay me and Bernard, Bradley, Joe, we are here at Ronak Art Center. So makikita nyo yung mga pinaint nila kay Tita Imelda, yung mga paintings na to. Anong painting to? Oil painting? Oil painting. And meron siyang 1, 2, 3. Plus, meron ditong painting which is pure gold. 24 carats na gold. Doon ipinaint siya. So, 500 grams yung gold, tapos yung painting. Magkano siya ngayon to? 3 million. So, bibili namin lahat to at many more to come pa. Ayun pa. Nung dalaga siya. Ayan. Ayan ha. So, binili na namin. Ngayon. Magkano lahat partner? Pare, tatapyasan ko rin yan. Ano ka ba? Ayaw magsalita. O sige, basta binili na namin lahat to at dadali sa bahay sa Green Meadows. Ha? Pinipilit nyo ako idikit kay Senator, pinidikit nyo kay Bongbong, kay First Lady. Wala naman ho akong para sa kanila. Di ho ba? Kaya huwag nyo na akong idikit. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina. Ngayon, kung nababalitaan nyo ho na may nagsasabi dyan na ako daw ay anak ng Pasipiko, etc. etc. O doon ho kayo mag-complain. Doon sa anak ng Pasipiko, dahil napapabalita nga ho na ako daw ay anak ng Pasipiko. Balita lang ho yun. Recite this for but I just want to let you know that I love you, I pray na tumaba pa yung buhay mo para mabantayan mo. I know what happened to Lisa. I want to. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Na-delay lang ako ng isang araw na galing sa akin. Blah, blah, blah. Binlock ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko, bihira ka. Ikaw may kailangan. Ikaw pagalit. You suck! Sige! Lang yan. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Ngayon, masasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina.
Sabi ni Imelda kay anak niya, ano ka ba naman anak, ikaw namesake, pinsan mo, wala pakialam sa politika, kung tatali-talino, wala ka sa kalahati. Ni Arda Marcoses, mapapatay namin si Ninoy, broad daylight. Huwag niyo pong idikit yung pangalan ko kay dating Senador Bongbong Marcos at kay First Lady. Wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. Wala pong pamumulitika to. Nagkataon lamang po na Marcos Foundation at nagkataon din pong eleksyon at tumatakbo po yung aking pinsan sa pagka-vice presidente. Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubus na yung pera nila. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, sino ang Marcos niya? Sige! Langya. Binuhos ko na nga ho lahat. Lahat. All out na ako. If I will put it in millions, sobrang daming millions po nang nagastos ko na. Baka kalahati na ho ng isang ira ng isang buong munisipyo. Uulitin ko, hindi ho milyon lang ang nagagastos ko. Milyon ho talaga. Sobrang laki. Unang-una ho, mga kapatid, huwag niyo pong idikit yung pangalan ko kay Senator, Amy, kay Bongbong, at kay First Lady. Huwag niyo pong idikit. Unang-una, wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. Kaya lang masama yung love ko, yung sinasabi ko, 1986, it was really a total betrayal. I've seen the conversation of my family, my father, my uncle, that what they want, what they really want is just simple. To live this country at peace, my family dreaming, all the Filipino living in comfort, their children going to school, and be a self-reliant Filipino. Nasa Hawaii si Marco. We were there that time. Okay, totoo yun. Dumating si Doy. Andun yung dad ko. Hindi na nakapagsasalita si FF. Basta, Doy, kumusta? Yun lang. Sabi ni Doy, Doc, then my father interrupt. My father is a doctor. Pacifico Edralin Marcos. Sabi niya, Doy, eto last will ni FF. Malibing lang siya dun sa Paway. 90% ng kayamanan na acquired namin, 90% of all our family earthly good, ibibigay sa Pilipinas, basta paandarin lang ang Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo ang sabi ni Cory? I want the Filipinos suffer so they will hate Marcos. That is the very exact word of Corazon Aquino. May humanitarian na ba ang Marcos sa sarili nila? Wala. Sino lang lahat ng gumawa? Basta to, ginawa ko lahat ng humanitarian just to cleanse the family name of any crime. So, I am the sacrificial lamb. I have to do this thing to cleanse my family name of any crime. I have to do this to free my family name, Hands for Justice. I have to do this humanitarian to give my family name strength to face the country with pride. I'm be the one who shed the blood, burn in sacrifice, and accept whatever crime, even if it is not mine. When I said, I asked Fortuna, my auntie, why me? Alam mo kung ano sabi niya? Don't worry, they are the politicians, they have their names, you have the wealth. What's your problem, Francis? Sabi ko sa kanya, puta ina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigisang bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati ka, apo-apuan mo buhay na.
Bakit? O hindi ako nang hingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Bagkus. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? My mom died, my father died. Oh, what do I do? Wala na si Papa. Anong gagawin ko? Pati ho yung aking inay nauungkat pa. Ayoko na hong palabasin ng aking ina. Pero kung kinakailangan siya'y lumabas, lalabas ho siya. Ako ho'y napapagod na. Unang-una ho, mga kapatid, huwag niyo pong idikit yung pangalan ko kay Senator, Amy, kay Bongbong, at kay First Lady. Huwag niyo pong idikit. Unang-una, wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. Kaya lang masama yung love ko, yung sinasabi ko, 1986, it was really a total betrayal. I've seen the conversation of my family, my father, my uncle, that what they want, what they really want is just simple. To live this country at peace, my family dreaming, all the Filipino living in comfort, their children going to school, and be a self-reliant Filipino. Nasa Hawaii si Marco. We were there that time. Okay, totoo yun. Dumating si Doy. Andun yung dad ko. Hindi na nakapagsasalita si FM. Sa Doy, kumusta? Yun lang. Sabi ni Doy, Doc, then my father interrupt. My father's a doctor. Pacifico Edralin Marcos. Sabi niya, Doy, eto last will ni FM. Malibing lang siya dun sa Paway. 90% ng kayamanan na acquired namin, 90% of all our family earthly good, ibibigay sa Pilipinas, basta paandarin lang ang Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo ang sabi ni Cory? I want the Filipino suffer so they will hate Marcos. That is the very exact word of Corazon Aquino. May humanitarian na ba ang Marcos sa sarili nila? Wala. Sino lang lahat ng gumawa? Basta to ginawa ko lahat ng humanitarian just to cleanse the family name of any crime. So, I am the sacrificial lamb. I have to do this thing to cleanse my family name of any crime. I have to do this to free my family name Hands for Justice. I have to do this humanitarian to give my family name strength to face the country with pride. I'm be the one who shed the blood, burn in sacrifice, and accept whatever crime, even if it is not mine. When I said, I asked Fortuna, my auntie, why me? Alam mo kung anong sabi niya? Don't worry, they are the politicians, they have their names, you have the wealth. What's your problem, Francis? Sabi ko sa kanya, puta ina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati ka, apo-apuhan mo, buhay na. Bakit? O hindi ako nang hingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Bagkus. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? My mom died, my father died. Oh, what do I do?
Wala na si mama, wala na si papa. Anong gagawin ko? Pati ho yung aking inay nauungkat pa. Ayoko na hong palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya'y lumabas, lalabas ho siya. Ako ho'y napapagod na. Ang ibig ko sa lalaki ay laging mapagmahal. Ayaw ko sa barumbado na agad nang bubuntal. Ibig ko ay karinyoso at laging Samantalang ito mga putang hindi naman ako nagmumura, ano? Samantalang itong si Cory Aquino, na putang ng Madyongera, nanay nitong kabila, si Bansi. Sila nagpapatay sa tatay nila, ano ka ba? Totoo yan! Alam mo ako, putang ina, 30 taon na ako nagtatago eh. Putang ina yung sama na loob. 30 years, putang ina, they put us on shame. Pero totoo, tatay, sila nagpapatay sa tatay nila. Bakit sila nagharang ko totoo? O hindi totoo? Ay, di dapat sigawan nila ako rito. Gusto mo naman, kapitbahay? Yes! Tapat mo lang? Yes! O, tingnan mo, nagharang mo. Di ba dapat ganyan lang screen? Tingnan mo. O, di ba, tingnan mo yung screen. Ito to, screen, o. Lahat kami rito, required yan. Bakit nagharang? Kasi ayaw lang makita mo ako. Kasi araw-araw nila naririnig na putang ina. Yun, sila ang nagpapatay sa kanilang ama. Para ano? Anong putang ina papapatay namin, Marcos? We are the Marcoses, mapapatay namin si Ninoy, broad daylight. We are the Marcoses, mapapatay namin si Ninoy, broad daylight. We are the Marcoses, mapapatay namin si Ninoy, broad daylight. May mga media na awang. Pare, come on. I could not see any logic in there. maramdamin kailan pa ba. Yan ang dapat mong malaman at huwag limutin ngayon pa lang. Ang ibig ko sa asawa ay ako lamang ang titingnan. Ayaw ko pag may dalaga na masalubong susulyapan. Bakit ba ibang babae ang hahanapin upang tingnan? Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay, sa aking ina. Eh nagkataon po na yung aking ina ay inspired sa mga mabubuting gawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Eh, sabi ng nanay ko, ikaw yan eh. Yan ang gusto kong pangalan mo eh. So ano ang gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Eh, pinahanap ko nga ako kung may record nga yung Norman Mangusin ng kasamaan. Eh, wala naman yung criminal na ginawa eh. Nagtanong ako sa abogado ko, I am Norman Mangusin and Francis Marcos is the same person. May problema ba? Eh, sabi ko ng abogado ko, wala. Ulitin ko po. Ako po si Francis Leo Marcos. Kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Eh, hindi naman ho ako nagpunta para gawan mo nga ako ng ID na Francis Marcos. Ay, hindi ho. Hindi ko ho ginawa yun. Nahihirapan ho ako eh. Magmula nung nagkaisip ako, kung sasabihin ko na lang, sino ka? Francis Marcos. Kaano-ano mo yung Pangulo? Eh, mali ko ho dyan. Kaano-ano mo yung Pangulo? Eh, mali ko ho dyan. The dream of every Filipino is true. That even in this land of impoverished legacy, we can tell the world that the wave of the future in the country of Philippines is not totalitarianism, but a democracy. Tipiko, ipinanganak na mas matalino kay Ferdinand Marcos. Ayun! Okay! Alakpak naman dyan! Hindi, sa totoo lang. Si Bongbong, alam mo ba, nag-uusap kami, Diyos ko naman, sabi lagi ng nanay niya, ano ka ba naman, you are the namesake, tingnan mo naman yung pinsan mo, bata-bata pa, ala ka sa kalahati. Ano ka ba naman, you are the namesake, tingnan mo naman yung pinsan mo, bata-bata pa, ala ka sa kalahati. Si Imelda nagsasabi, si Imelda Lumili po yan. Sabi ni Imelda kay anak niya, lumili po yan. Ano ka ba naman, anak, ikaw namesake, pinsan mo, wala pa kailan sa politika, puta, tali-talino, wala ka sa kalahati. Ano ka ba naman, anak, ikaw namesake, pinsan mo, wala pa kailan sa politika, puta, tali-talino, wala ka sa kalahati. Lang ang pag-ibig ko sa'yo ay huwag masayang.
war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ito naman po, basta yung binintan nyo ng grabe pag nakita pa yung painting yung congresswoman. Ng painting, yan daw yung itsura nung naupo kayong congresswoman. Ayan. And this one, nung daw pumunta kayo sa Rose Garden with Ronald Reagan. Yan. Ang galing yung story ng painter eh. Ayan. Yan. That is the story of Ronald Reagan. Teka na, ito eh. May the greater architect of the universe with his divine providence and infinite wisdom will strengthen your life. I pray to the greater Lord to give you more life, for you to live long enough to see the end of this. Without me, it's all failed. Do you think I will won the election because she is Annie Marcos? No. She won the election because she is your daughter. Ngayon po, meron akong bago, baka gusto nyo, ako po ang chairman. Meron I will shoulder whatever it takes until my final year. No problem. Hindi ka naman iurus ng 1 million so. Direct. What? 37 million. Bentley car. That is the most expensive car today. Not the Lamborghini. Yung sa kanya po po na po rin. Kasunod din, Mostar, R8, Bentley. Hindi po sana bibili ko for me and for my fiancé. But when I see that your plane is by a man who admire you at the most, sabi ko isang Bentley na lang bibili ko. So I pay. But I just want to let you know that I love you. I pray na tumaba pa yung buhay mo. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Si Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 14 lang. Nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Na-delay lang ako ng isang araw, nagaling sa akin. Blah, blah, blah. Pinlak ko na. Ayaw ko na ka magkausap. Tira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. You suck! This framing all, kasi po, namatay ako, magbibili ako ng ring na lahat ito, yokshin mo, bigay sa dali. What? 10-10. Ano yung 10-10? Pero, tita, tell me, kung saan ipagadala to, pagadala ko. Whatever you want, if you want to win this home, you can have it. This is 24 carats gold. What ha? Talaga? Si Cory Aquino? Naku po, baka mamaya makarating sa pamilya Aquino yan, kila Bolsi. Kaya pala, nung ikay nagmayaman challenge, ikay sinusuka ng Green Meadows dahil ikay iskwami na bigla na lamang nagpuputak doon at nagmayaman challenge, sunugan ng pera, pero yun pala, ang pera mo, coins. Kaya kahit talaga sunugin yung kanilang mga papel na pera, hindi ka talaga maaabo. Kasi nga, coins yung pera mo. So, di ba, dito po sa video na ito, kayo na humusga, kayo na po ang inyong, kumbaga, ano masasabi ninyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. Kasi alam nyo po, ang laban na ito ay laban po nating lahat. Tayong mga ayaw sa mga budol, ayaw sa mga nanloloko, ayaw sa mga nang i-scam ng mga Pilipino. Nako, dapat po i-share nyo itong video na ito para marami pong makapanood at matulungan nyo po ang grupo ni Makagago, sila Kuya The Kings, Bungo TV, Food Genius. Sama nyo na rin ako at ang lahat po ng mga anti-kulaong, anti-Norman Mangusin para po mas marami po ang ma-educate at mabigyan ng napaka-importanting impormasyon na video na ito at makarating po sa mga kinauukulan para itong si Kulaong ay maswak sa hoyo. Salamat po!